Akala mo curious ka lang, pero sa utak mo, sinisira mo na ang sarili mong buhay dahil sa overthinking. Kung ayaw mong tuluyang kainin ng utak mo ang sarili mong kapayapaan, i-like mo to, i-share mo sa taong dapat magising, at mag-subscribe ka na. Dahil dito hindi ka lang nanonood, natututo kang lumaban. Ang utak mo parang cellphone na luma. Daming tabs na nakabukas, wala namang baterya. At para maintindihan mo bakit ang overthinking hindi lang curiosity kundi kapahamakan, kailangan natin himayin to gamit ang psychology at brutal na real talk. The dark side ng human curiosity, kapahamakan ng overthinking. Una, overthinking is self-torture disguised as curiosity. Akala mo nag-a-analyze ka lang, pero truth is, pinaparusahan mo lang ang sarili mo sa mga tanong na walang sagot. Hindi curiosity ang problema, kundi yung hindi mo kayang tanggapin na hindi lahat ng bagay may immediate na sagot. Sa cognitive psychology, tinatawag yan na rumination, yung utak mo paulit-ulit na nanginunguya, yung parehong thought hanggang mawala na ng lasa, hanggang mawala na yung distinction ng realidad at imagination. Ang problema, habang paulit-ulit mong iniisip yung bagay na yun, hindi ka naman nagkakaroon ng bagong sagot. Ang meron lang, stress hormones, anxiety at gradual breakdown ng mental clarity. Para kang nakakulong sa sariling isip mo, walang pinto, walang bintana, at ang bantay ng selda mo ikaw din mismo. Scientifically, pinapagana mo yung fight-or-flight system ng katawan mo kahit walang actual na threat. Ang katawan mo nagre-release ng cortisol, adrenaline, parang lagi kang nasa danger mode. Pero ang katotohanan, ang kaaway mo, imahinasyon mo lang, ang nakakatawa o mas nakakatakot. Ikaw yung gumawa ng kalaban na walang laman, at ikaw din yung natatalo. Work scenario, parang may sinabi lang yung boss mo na simple, ayusin mo na lang next time. Pero sa utak mo, ini-spread mo na yung buong kwento. Galit pa siya sa akin? Mawawalan ba ako ng trabaho? Ako na ba ang susunod na tatanggalin? Hanggang sa ikaw na mismo ang bumabagsak kahit wala pa namang actual na laban. Mastermind ang self-torture ang overthinking. Ikaw ang biktima, ikaw din ang kriminal, at ikaw din ang judge na nagkokondena sa sarili mong utak. Ang irony, wala namang actual na kaso, pero ikaw, nagsentensya ka na ng habang buhay na pagkakakulong. Pangalawa, curiosity without control is a weapon against yourself. Hindi lahat ng gusto mong malaman, kailangan mong malaman. At minsan, yung hindi mo kayang kontrolin na curiosity, yun mismo ang sisira sa'yo. Ang utak mo adik sa sagot, pero ang problema, kahit walang malinaw na sagot, pinipilit niyang gumawa. Kaya imbes na makatulong yung curiosity na, yan nagiging self-made torture device. Sa behavioral psychology, meron tayong tinatawag na information gap theory. Ang ibig sabihin nito, kapag may kulang sa alam natin, nakakaramdam tayo ng psychological tension. Ang utak natin parang addict, gagawin ang lahat para mapunan yung gap na yon. At kapag walang actual na data, gagawa siya ng sariling kwento. At guess what? Madalas worst case scenario ang ginagawa niyang filler. Parang glitch ng utak. Kasi designed tayo to survive, hindi para maging masaya. Ang goal ng utak, huwag tayong mamatay. Kaya kung may unknown, ang instinct niya, isipin agad ang pinakamasamang possibility para makapag-prepare ka. Sounds logical? Maybe. Pero ang kapalit, anxiety attacks, trust issues at paranoia. Kasi ang utak mo walang off switch. Eto halimbawa, nakita mong online siya pero hindi nagre-reply. Sa utak mo may kausap siyang iba. Pinupuno mo yung information gap ng imagination. Baka ex niya, baka may nililigawan siyang bago, baka ikaw na ang talo. Pero ang reality, nag-scroll lang siya ng Shopee para maghanap ng sale. Ang uncontrolled curiosity ay parang kutsilyo. Pwede mong gamitin para magluto. Pero kung hindi mo hawak ng tama, ikaw ang unang masusugatan. Ang utak mo parang batang makulit na paulit-ulit nagtatanong ng bakit? Pero ang twist, hindi lahat ng bakit may sagot at hindi lahat ng sagot makakatulong sa'yo. Kapag hindi mo nakokontrol ang curiosity mo, nagiging parasite siya. Kakainin niya ang oras mo, ang tiwala mo, at pati relationships mo. Ang tanong, sino ang master ng utak mo? Ikaw ba? O yung curiosity na hindi mo kayang hawakan? Pangatlo, your mind is addicted to painful scenarios. Ang utak mo, masaya sa worst case scenario kasi pakiramdam niya prepared ka. Pero ang totoo, nilulubog ka lang sa stress at ginagawa kang prisoner ng sarili mong imagination. Sa neuroscience, meron tayong tinatawag na negativity bias.
Ibig sabihin, mas kumakapit at mas tumatagal sa isip natin ang negative kaysa sa positive. Evolutionary instinct yan kasi noon, mas mabuting isipin mong may tigre sa dilim kaysa isipin mong wala. Survival mechanism, pero sa modern life nagiging sumpa. Kapag iniisip mong may mali, mas nagtatagal yun sa utak mo kaysa sa maganda at paulit-ulit siyang bumabalik. Kaya kahit mas marami kang tamang nagawa, mas maalala mo yung isa lang na mali. Ang resulta, overthinking, self-doubt, at constant stress na parang never-ending loop. Halimbawa, nararamdaman mong kumakabog yung dibdib mo. Sa utak mo, heart attack na yata to, baka mamatay na ako. Pero sa reality, nagka-anxiety attack ka lang kasi iniisip mo kung mamamatay ka. Ang utak mo adik sa sakit kasi sanay siya sa drama, sa stress, sa trauma. Kahit wala ng problema, gagawa siya ng bago kasi pakiramdam niya mas ligtas kapag laging ready ka. Pero hindi ka nagiging ready, nauubos ka lang. Para kang nanonood ng horror movie araw-araw, pero ikaw yung bida at ikaw rin yung multo. Ang utak mong adik sa worst case scenario ay parang toxic na kaibigan. Lagi kang binabalaan, lagi kang sinasabihan ng mag-ingat ka. Baka masaktan ka, pero sa totoo lang, siya yung paulit-ulit na nananakit sa'yo. Pangapat, overthinking destroys real connections. Habang abala ka sa tanong sa utak mo, nakakalimutan mong makinig sa totoong tao sa harap mo. At sa dulo, iniisip mong sila ang lumalayo, pero ang totoo, ikaw ang nagtataboy. Sa behavioral psychology, tinatawag itong analysis paralysis. Kapag sobrang dami mong iniisip, sobrang dami mong what-ifs, wala ka nang nagagawang aksyon, nawawala ka sa present moment. Ang focus mo hindi sa kausap mo, hindi sa ginagawa mo, kundi sa internal na pelikula ng utak mo na paulit-ulit mong pinapalabas. Ang irony, akala mo nagiging maingat ka, nagiging mas insightful ka. Pero ang nakikita ng iba, absent ka, disconnected ka, parang wala kang pake. Kaya kahit gusto mo ng mas malalim na connection, ang ending napuputol palalo kasi hindi mo ma-turn off yung noise sa utak mo. Halimbawa sa tropa, may tropa kang nagkukwento ng problema niya, pero sa utak mo iniisip mo, may nasabi ba akong mali kahapon? Baka galit sila? Baka ako ang dahilan ng mood nila? Sa dulo, hindi mo siya napakinggan ng buo. At ang naramdaman niya, wala kang pakialam. Overthinking is social suicide. Hindi ka lang niya sinisira internally, sinisira ka rin niya externally. Dahil habang kinakausap ka ng mga tao, ang sagot mo delayed, disconnected, at diluted ng sobrang self-analysis. Hindi nila mararamdaman na present ka. At kapag hindi nila naramdaman ang presence mo, mawawala ka rin sa buhay nila. Kapag hindi mo nakokontrol ang overthinking, mawawala ang trust ng ibang tao sa'yo kasi mahirap magtiwala sa taong hindi kayang i-trust ang sarili niyang utak. At kapag nawala ang trust, wala nang relationship na matitira. Panglima, curiosity can turn into self-sabotage. Kung hindi mo makontrol ang tanong sa utak mo, ikaw mismo ang sisira sa sarili mong tiwala at kapayapaan. At minsan mas matindi pa ang damage ng imagination kaysa sa tunay na realidad. Sa behavioral psychology, tawag dito catastrophizing. Ito yung automatic response ng utak na gawing end of the world ang kahit maliit na bagay. Akala mo proteksyon, akala mo nagpe-prepare ka, pero ang totoo, ginagawa mong kaaway ang sarili mong isip kapag may konting butas sa impormasyon. Hindi ka makukontento hanggang hindi mo mapuno, kaya gagawa ka ng sarili mong sagot at kadalasan sobrang exaggerated. Tulad ng gasgas na sugat na kinamot ng kinamot hanggang lumala, ang curiosity na walang control ay nagiging self-sabotage. Kasi ang iniimbento mong sagot mas masakit kaysa sa katotohanan. Halimbawa, friendship scenario. Napansin mong hindi ka in-invite sa isang lakad. Sa utak mo, iniiwasan na nila ako. Siguro ayaw na nila sa akin. Siguro ako yung tinatanggal sa barkada. Kaya hindi ka na rin lumapit. Hindi ka na nagparamdam. At ikaw mismo ang naglagay ng distansya. Ang totoo, hindi ka lang natag sa GC. Pero dahil sa imagination mo, ikaw mismo ang nag-disconnect. Ang utak mo parang kontrabida sa pelikula. Curious ka kung ano mangyayari, kaya sinusundan mo ang kwento, pero habang sinusundan mo, ikaw din ang gumagawa ng plot twist na sisira sa sarili mong ending. Ang problema, wala kang happy ending kapag ikaw din ang sumulat ng script ng pagkatalo mo. Curiosity na hindi kontrolado ay parang apoy. Pwede mong gamitin para magluto, para magbigay init, pero kung pababayaan mo, susunugin ka hanggang maging abo. At sa huli, hindi ang apoy ang may kasalanan, kundi yung kamay mong hindi marunong humawak. Pang-anim. Overthinking is a slow suicide of the mind.
Hindi ka papatayin ng overthinking sa isang bagsakan, pero unti-unti nitong pinapatay ang tiwala mo, ang confidence mo at ang kapayapaan mo. Hindi bala, hindi kutsilyo, hindi laso ng kalaban mo, kundi yung sariling utak mong ayaw tumigil sa pag-imbento ng problema. Sa psychology, tawag dito cognitive distortion, pagbaluktot ng utak mo sa realidad, hanggang sa paniwalaan mo na ang kasinungalingan mo mismo. Ang resulta, araw-araw kang namamatay sa isip, bago ka pa man lumaban sa totoong buhay. Parang may partner kang tapat at mahal ka, pero dahil sa overthinking, lagi mong iniisip na niloloko ka. Kaya araw-araw kang nagtatanong, araw-araw kang nag-aaway at sa dulo siya ang sumuko. Hindi dahil niloko ka niya, kundi dahil ikaw mismo ang sumira sa relasyon na buo naman sana. Overthinking is suicide in slow motion. Walang dugo, walang baril, walang bangkay. Pero unti-unti nitong pinapatay ang lahat ng bagay na mahalaga sa'yo. Relasyon mo, pangarap mo, at sarili mong katahimikan. Sa dulo, hindi mundo, hindi ibang tao, at hindi tadhana ang sisira sa'yo, kundi yung utak mong ayaw tumigil sa paggawa ng multo. Ang pinakamalupit na killer, minsan ay nasa loob ng sarili mong ulo. Kung iniisip mong normal lang ang overthinking, maling mindset yan. Walang normal sa paglaslas ng sarili mong peace of mind araw-araw. Hindi siya quirk, hindi siya cute, kundi tahimik na paraan ng utak mong durugin ka habang pinapaniwala ka na curious ka lang. Magising ka. Hindi curiosity ang problema, kundi ikaw na hindi marunong mag-control. Ikaw ang gumagawa ng multo. Ikaw ang sumisigaw ng takot, tapos ikaw din ang tumatakbo. Huwag mong gawing hobby ang unti-unting pagpatay sa sarili mong confidence. Kung ayaw mong lamunin ng sarili mong utak, i-like mo to. I-share mo sa taong paulit-ulit ding nilulunod ng overthinking. Mag-subscribe ka na. Dahil dito, hindi ka lang nanonood. Natututo kang lumaban. Natututo kang kontrolin ang utak na gustong kontrolin ka. Sa dulo, wala kang kalaban kundi ikaw. Kaya ang tanong ko sa iyo ngayon, kaya mo bang patayin ang multo na ikaw mismo ang gumawa? O hahayaan mong kainin ka ng utak mong akala mo kakampi, pero matagal ka nang pinagtataksilan? Challenge kita, bukas pagising mo, huwag mong buksan ang isip mo sa what ifs. Buksan mo sa what now. Dahil sa mundong to, hindi nabubuhay ang malakas sa imagination. Nabubuhay ang matibay sa realidad.